In this video, let's talk about long-term perspective kay Bitcoin. Kung matagal ka na dito sa channel, malamang narinig mo na ang mga sabi-sabi na si Bitcoin ay pwedeng umabot sa 300,000 hanggang 1.5 million bago mag-2030. At marami pa ring nagtatanong kung totoo ba to o hype lang. Pero ang pinaka-interesting sa sinabi ng ARK Invest ay hindi lang yung target price. Ang mas mahalaga, sinasabi nila na pumasok na raw si Bitcoin sa bagong phase kung saan hindi na ang tanong ay maniniwala ka ba kay Bitcoin, kundi gaano karami ang exposure mo at sa anong paraan mo kukunin. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ano ba talaga ang sinabi ng ARK Invest? Ayon kay David Fuel, isang research trading analyst at associate portfolio manager para sa digital asset sa ARK, may malaking pagbabago sa nangyari kay Bitcoin simula nang ma-launch ang spot Bitcoin ETF noong 2024 at sabayan pa ng mabilis na paglaki ng mga kumpanyang gumagamit ng digital asset treasury strategy. Ibig sabihin, publicly traded companies na ang main move sa balance sheet at mag-hold ng Bitcoin bilang primary reserve para palakihin ang value para sa shareholders. Sa dating cycles daw, marami pang infrastructure ang binubuo. Ngayon, mas buo na ang daan. Kaya ang tanong daw ngayon ay hindi na mag-i-invest ka ba sa Bitcoin, kundi paano ka mag-i-invest at gaano kalaki. Dito pumapasok ang malaking role ng ETF. Ang point nila, yung US Spot Bitcoin ETF naging isa sa pinakamalalakas na drivers ng capital flows papunta kay Bitcoin mula nung ma-approve ito noong early 2024. According sa details, with around 18 months, naka-attract na raw ang mga produktong ito ng more than $50 billion na net inflow. Sa simpleng salita, ibig sabihin napakalaking pera na pumapasok sa isang regulated na vehicle na hindi mo na kailangan mag-self-custody para makakuha ng exposure kay Bitcoin. Para sa maraming institutions at conservative investors, mas safe sa kanila yung ganitong paraan dahil dumadaan sa regulated channels at mas pamilyar ang structure. At hindi raw pantay-pantay ang nagdala ng flows. Binanggit niya yung BlackRock iShares Bitcoin Trust at Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ang among the biggest sa pag-dominate ng inflows. Ang epekto nito, mas lumalalim ang liquidity at mas humihigpit ang supply. Kasi habang may tuloy-tuloy na buying pressure na nanggagaling sa ETF, nababawasan ang available na Bitcoin na madaling mabilis sa market. May estimate pa raw na nagpapakitang kontrolado ng mga ETF ang hundreds of thousands of Bitcoins. Hindi man natin dito i-arg ang exact numbers, ang punto ay malinaw, malaki ang na-absorb na supply. Tapos ito yung mas mabigat na claim. Sinabi ni Fuel na kapag pinagsama mo ang ETF at ang digital asset treasury structures, roughly 12% ng total Bitcoin supply ang na-absorb na raw nila. At sabi niya, mas mataas ito kaysa sa expectation ng marami at naging isa ito sa biggest drivers ng price action through 2025 at pwedeng magtuloy sa 2026. Imagine kapag may consistent na buyer na malaki ang capacity tapos ang supply ay limited by design, natural na nagbabago ang dynamics, hindi na lang retail hype ang galaw, nagiging mas structural ang demand. Pero hindi ibig sabihin ito ay one way na ang market. May kalaban din daw itong institutional buying. Ang early adopters o long-term holders na nakakuha ng Bitcoin mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ayon kay Fuel, kapag bull markets at nag-all-time high, mas aggressive mag-profit taking ang mga early adopters. Pero kapag bear market, mas madalas silang kumakapit at hindi agad nagbebenta. Kaya noong 2025, ang nangyari raw ay parang tug of war, institutions buying through ETF at DOTs, habang early adopters profit-taking near highs. Yun daw ang dalawang malaking forces na nagbabanggaan. Kaya ang tanong, kung may selling pressure from early adopters, bakit confident pa rin ang ARK sa long term? Dito na papasok ang kanilang valuation framework para sa 2030. Ayon sa model na publish nila, may tatlong scenarios. Bear case, around 300,000 per Bitcoin. Base case, near 710,000. At bull case, around $1.5 million per Bitcoin sa 2030. Malinaw, malawak ang range. Ibig sabihin, hindi nila sinasabi na sure na $1.5 million. Sinasabi nila may cases. Depende sa demand, adoption at macro environment. Ano raw ang biggest contributor sa bear at base case? Yung idea ng digital gold o yung role ni Bitcoin bilang store of value. Kumbaga, kahit conservative scenario, malaki ang contribution ng narrative na Bitcoin as digital gold. Pero sa bull case, institutional investment daw ang pinakamalaking share ng upside. Ibig sabihin, kung ang institutional adoption at allocation mas lalong lumawak, doon pwedeng manggaling ang pinakamalaking lift sa price. May isa pang supporting factor na binigyang diin, yung tinatawag nilang vaulted supply
supply o lack supply. Base sa on-chain data na binanggit, network liveliness daw ay hovering near 60% since early 2018 at ang interpretation ng ARK dito ay roughly 36% ng Bitcoin supply ay effectively locked away ng long-term holders. In simple terms, malaking bahagi ng Bitcoin hindi active, hindi palipat-lipat, hindi madaling lumabas sa market. At kapag marami ang locked supply, natural na mas sensitive ang price sa demand changes kasi hindi naman basta-basta dumarami ang Bitcoin na available. Punta naman tayo sa macro. Sabi ni Fuel, kung matatapos na ang US monetary tightening, pwedeng magkaroon ng renewed liquidity sa mga susunod na taon. At historically, ang ganitong backdrop ay pabor sa risk assets gaya ni Bitcoin. May sinabi pa siyang mahalagang detail para kay Bitcoin, mas mahalaga raw ang US liquidity kaysa global M2. Bakit? Dahil ang US ang pinakamalaking capital base sa mundo at madalas maraming bansa ang sumusunod din sa direksyon ng US sa liquidity cycle. So sa perspective nila, kung lalambot ang kondisyon sa US, malaki ang chance na supportive ito para kay Bitcoin sa medium to long term. Ngayon, isa pa sa pinaka-interesting na punto yung pagbabago sa volatility profile ni BTC. Sabi ni Fuel, volatility has fallen to historical lows at pinapatibay daw nito ang view ng ARK na gumaganda ang risk-adjusted returns ng Bitcoin. Kung iisipin mo, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit takot ang conservative investors kay BTC ay dahil sa sobrang wild ng swings. Dito raw, normal lang 30% hanggang 50% drawdowns kahit bull market. Pero ayon sa observation nila, since 2022 bottom, hindi raw kinakitaan si Bitcoin na nag-pullback ito ng mas malaki sa about 36% at para sa kanila, atypical yun. Ibig sabihin, may pattern na mas less violent ang pullbacks kumpara sa dati. Bakit daw bumababa ang volatility? Ang explanation niya, mas marami na raw ang sophisticated investors. Hindi na sila yung tipo na all-in kapag parabolic tapos ubos kapag crash. Mas discipline, mas nagse-save sila ng cash para i-deploy during drawdowns at kapag ganyan ang behavior ng malalaking pera, nangyayari ang dalawang bagay. Una, nababawasan ng sobrang tulis na spike kasi hindi sila humahabol ng todo sa top. Pangalawa, nababawasan ng sobrang lalim na crash kasi may mga buyer na mas handang pumasok kapag may drawdown. Ang resulta, mas flatter ang volatility at mas maikli ang recovery periods. Hindi ibig sabihin wala ng volatility. Crypto pa rin to, pero ang point ay nagiging mas tradable at mas acceptable sa mas conservative investors. May binanggit din siya na longer-term tailwinds, regulatory clarity under the Trump administration, emergence ng staking-related ETF at growing state-level interest with Texas as a prominent example. At kahit yung idea ng US Strategic Bitcoin Reserve, sinabi niya na hindi raw ito new demand sa totoong sense, pero it reinforce a strong holder base unlikely to sell. Sa madaling salita, mas lumalakas ang Diamond Hands Foundations kung may ganitong structural holders. Pero may adjustment din ng ARK sa outlook nila at importante ito. Sinabi ni Fuel na may parte ng emerging market safe haven demand na dati nilang inaasahan papasok kay Bitcoin pero instead lumipat sa stablecoin. Kumbaga, sa ibang bansa o sa ibang users, mas ginagamit nilang stablecoins bilang safe haven tool dahil stable value at madaling gamitin sa payments. Pero sabi niya, yung dilution na yan ay largely offset by stronger than expected interest from gold-related use case within their model. Kaya ang bottom line nila, hindi nila binabawi ang targets. Ang binabago nila ay yung composition ng demand, kung saan nanggagaling ang demand, but the long-term thesis remains intact. Usapang short-term naman kay BTC, Daily Bitcoin Price Action Analysis, medyo matagal akong hindi nakapag-update kasi ngayon lang bumalik ang boses natin. Alam nyo na, blue season. Anyway, nakikita natin slowly but surely lumalakas ang buying pressure dito kay Bitcoin. Naglalaro yung price sa 92,000 although nasa ideal trading range pa din naman ito. Nasa bear flag pattern kaya yung rejection is likely pa din. Pero kung mapapansin nyo, hindi na nare-retest yung mga low area, mga higher low. Nagbibigay sa atin yun ng sign na pilit itong itinutulak ng price pa itaas. At yung sinasabi natin na resistance dito sa 98,000, hindi pa yan nare-retest. And based on experience, yung mga ganitong setup ng price, marami na akong nakitang ganitong pattern before. Tumataas ang chance na mabasag yung 98,000 and yung rejection is unlikely kasi pwedeng magtuloy ito sa 100,000 or 107,000 swing high and order block area. So kung isa akong short-term trader at gusto ko nang mag-short sa mitigation ng 98, medyo alanganin yon, pwede naman with low position size. Or if I'm a little bit conservative swing trader, I will wait sa order block area to short. Or kung ako naman ay buyer sa 80,000 price level and still holding my position,
Kung gusto ko na mag-exit, a good area is the order block here. There is no specific price sa area, 100,000 or 104,000. Hindi naman natin matatimingan yung exact area kung saan titigil ang price. Ang sinasabi lang natin ay if scenario. If I already enter a position, where is my exit? At kung papasok pa lang ako, where is the ideal location? Based on daily lang ito. I-scale nyo pa yan sa lower time frame. Not a financial advice, pero kung gusto nyo ng proper foundation sa pag-trade, pag-analyze ng chart, lahat yan ay matututunan nyo sa Crypto ICT Flow. Pero kung super beginner talaga kayo, Beginner's Playbook is the ideal course. Meron tayong link sa description. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.